Kini ang maganda kong balita sa Balitang Bisdak karong Huwebes. Mga leader gikan sa ASEAN member countries anam-anam na nga nangabot sa Sugbo. Kurang ay nagmali mo ito po yung tuyon. Hindi maghuhupa sa mga nako. Away sa inahan ug lalaking PWD sulod sa modern PUJ nakuhaan og video. Duha ka managlahing aksidente sa N. Bacalso Avenue sa Talisay City nahuli kam. Og 20 pesos matag kilo sa bugas nabalik na sa Lapu-Lapu City. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Ania na sa Sugbo ang mayoriya sa mga heads of state sa Association of Southeast Asian Nations para mutambong sa 48th ASEAN Summit. May nito silang gisugat silang pag-abot aron sa pagsugod na sa dakong international event. Ano ang report ni Nico Sereno? Unang naabot kagabi sa Mactan Airport ang leader sa Brunei, Sultan Haji Hassan al-Bolkiah, inubanan sa iyang anak na si Prince Abdul Matin. Gisugat sila sa mga national ug local officials, lakip nila ni Governor Pam Baricuatro ug Mayor Cindy King Chan. Kagabi naabot na sab sa Sugbo si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. aron mo ay mangu sa mga meetings. Sanglit ang Pilipinas ang chair sa ASEAN karong tuiga. Samtang karong adlaw, nagsunod-sunod ang pag-abot sa uban nga mga leader, sama sa Prime Minister sa Timor-Leste, nga gisundan sa Prime Minister sa Socialist Republic of Vietnam. Ang Prime Minister sa Kingdom of Cambodia naabot na sab og mainiton nga gisugat. Ingon man ang Prime Minister sa Malaysia, Dato Seri Anwar Ibrahim. Naabot na sab ang presidente sa Indonesia. Samtang karong hapon, naabot na sab si Prime Minister Lawrence Wong sa Singapore. Sa nasod sa Myanmar, mutambong sa mga meetings ang Permanent Secretary sa ilang Ministry of Foreign Affairs nga una nang naabot sa Sugbo kagahapon sa buntag. Una nang gipahibaw sa Department of Foreign Affairs, tanang heads of state sa member nations ang mutambong, gawas lang sa Myanmar. Naandang military honors o traditional welcome ceremonies ang misugat sa mga heads of state sa ilang pag-abot. Timaan sa paghangop sa Sugbo ug Pilipinas sa ilang pagtambong sa ASEAN Summit. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Nakuhaan og video ang pagpanapat sa usa ka lalaking PWD sulod sa usa ka modern PUJ. Desidido ang babay na ipablatter ang insidente. Ang detalye sa report ni Femri Dumabo. Gasan lang sa mga gabon karulaman. Usap istorya mo to. Usap. Kini ang nakuhaan og video sa usa ka netizen kagahapon sa alas 11 sa buntag. Ang babae nga nakalali sa lalaking PWD kay si Maricel Martel nga padulong na unta mo pauli sa Milanilla. Kauban ang iyang 7 anyos nga anak nga babae. Gikan siya nagpa-therapy siyang PWD nga anak. Matod ni Martel, nitapad ang lalaki niya kay bugtong katulang ang kalingkuran. Nabantayan niya nga nagtakiang kini. Ma'am, kay pirti yun ang baho pagsulod, ma'am. Nagagwantar gigos ka baho, ma'am. Ako ni agwantar ako kay kabalo kung ang akong isakyan, daghan yun ang manakay. Unya, kanang alangan ingnon ako siya naog diri kay baho kay ka. So wala ko'y right. Ang video nga aduna nay kapin sa 320,000 views sa social media, wala magpakita sa tibok na hitabo sa sulod sa jeep. Matod ni Martel nga nagsugod ang lalis dihang gitawag siyag baboy sa lalaking PWD. Kinsa nasuko sa kahuot sa gilingkuran. Wala matod pa makuha iyang paghapak sa lalaki sa iyang abaga. Dugang ni Martel nga wala na siya magyaw-yaw dihang mihulga ang lalaki og ni desider na lang siya nga munaog na lang. Dinhi subli siyang gidapatan sa PWD. Wala na ko ni yaw-yaw kay iya lagi kong ginangadong gabon ko niya. Unya, ang nadyo sa kong nauna, what if nasi dala nga kutsilyo kay nganong ningon man siya ngaya kong dunggabon. So base nasi dala. Naglaraw siya nga ipablatter ang insidente aron malikayan sa ubang pasahero ang mabutang sa susamang sitwasyon. May panawagan usab siya sa mga driver ug konduktor. Kung panawagan unta nako ma'am nga unta kung niato nga klase na tao ma'am dili na lang unta nila pasakyon kay gawas nga baho jud kayo siya ma'am makahasol sa pasahero ma'am kay baho kayo. Uban ni Clans Gabutin, Femri Dumabok. Balitang Bisdak. Nahuli kam ang duha ka managlahing mga aksidente nga naglambigit sa mga motor o bus
nga nagbeating the red light sa Cebu South Coastal Road ug sa N. Bacalso Avenue sa Talisay City. Ini ang report ni Fem Ridumabo. Usa sa maong disgrasya ang nahitabo sa daan N. Bacalso sa intersection habig sa Barangay Tabunok, Talisay City. Makita sa traffic light nga nag-orange na kini o pasabot caution to stop. Hinungdan nga kini duha ka nagmotorsiklo ang mihunong na. Apan ang nagsunod nga bus, daw mihunat sa pagpadagan. Hinungdan nga apiki na kaayo ang pag-apply og brake niini. Ug naigo nini ang usa sa duha ka motorsiklo nga naghunong nga misangpot sa pagkatumba og pagkagubas ubang parte sa motorsiklo sa motorista. May na lang nga wala ray kadaot nga naangkon sa motorista. Ug nagkahusay ra ang duha ka habig. Mubiting dito siya. Kaya nagdahom to siya nga katong motor nga naguna niya, mubit sad. Nagtuo magod sila nga once nga dunay caution nga suga, nagtuo pa sila nga pwede pa sila makatabok. No. So kanang caution is sa layo pa lang daan, gipabantay na kang daan nga minor ka pag abot nimo sa intersection. Paghatag na nimo og alerto nga sa layo pa lang daan, inikakita pa lang daan nimo sa numero, motamak na ka sa imong brake hangtod nga moabot ka sa intersection. Samtang natapsingan nining motorista nga pa northbound, ang motorsiklo nga palabang sa intersection. Nahitabo kini niadtong Domingo sa buntag. Ang motoristang pa northbound makita sa CCTV nga nagbeating the red light. Kay makita sa CCTV nga stop signal na alang sa mga pa north ug pa southbound nga mga sakyanan. Ug kay go signal na usab alang sa mga palabang sa iskina. Hinungdan nga may pagkatumba sa motor nga natapsingan niini. Minor injuries ug kadaot sa motor ang naangkon. Nagkasettle ra usab ang duha ka habig. Tambag ni tumulak sa mga motorista. Nga di na lang gyud mupugos pa kun padung na mo stop signal ang traffic light aron kalikayan ang mga disgrasya. Ang uban magsalig jud nga kanang mingaw ang atong daan. Pero kana mo'y delikado, mao na delikado kayo sa disgrasya nga mo resulta ngadto sa casualty. Uban ni Godfrey Relieno Grod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Naluwas ang 16 anyos nga lalaki human malumos sa Mabinay Springs sa Barangay Poblasyon sa lungsod sa Mabinay, Negros Oriental. Kulbahinam ang nasaksihan sa mga tao sa palibot dihang gipahigayon ang actual nga rescue operation sa lalaking nalumos sa tubod. Wa nay umoy ang minor de edad nga gihawas sa tubig. Matod ni JR Olbiana, ang team leader sa Mabinay Rescue, nga nagtuo ang batan-on nga mabaw lang ang tubod maong miambak kini. Apan tungod kay lawom ang tubod sa ibabaw nga bahin sa spring, nalumos sinuon ang binatilyo. Dihang nakita sa lifeguard ang sitwasyon, diha miambak kini aron luwason ang biktima. Mitabang usab ang mga tawo nga nakasaksi sa maong panghitabo ug naluya na ang biktima dihang gihaw sa tubig. Gitabang una kini dayon gidala sa Mabinay Medicare Hospital. Pasidaan ni Olbiana sa mga maligo sa spring nga sundon ang pahimangno sa mga resort, ilabi na nga ang mga lugar nga lawom tungod kay gidili liguan ang lawom nga bahin sa spring. Abi niya og mabaw lang. Ni ambak siya dito sa part nga kuan lalo man nga part yang naambakan kay mangno nga muso sa kuan pod kini sa kuang mga bisita o mga ligo diya nga masunod kita sa gaya pod sa mga resort. Nagpatuman og patak-patak nga road closure sa mga ruta nga agianan sa mga ASEAN delegates sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Samtang DND top official nag-inspeksyon sa ASEAN meeting venue. Ano ang report ni Alan Domingo? Sunod-sunod ang pagpangabot sa mga ASEAN Head of State sa isla sa Mactan alang sa dakong panagtigom sa mga leader sa mga nasod nga ubos sa ASEAN region. Gikan sa airport, midiritso sila sa mga billeting hotels alang sa pagpahigayon sa panagtigom sa mga Head of States ug mga adlaw. Aron masiguro ang kalawasan sa mga ASEAN participants, nagpatuman og temporary road closure ang LGU sa Lapu-Lapu City. Gilakdown ang mga karsada sa pag-agi sa mga ASEAN delegation apan gibalik sa normal ang dagan inighuman sa pag-agi sa mga vehicle convoy sa ASEAN. Samtang nagpahigayon og inspeksyon ang Undersecretary sa Department of National Defense sa summit venue diin gipaniguro nini ang kaluwasan sa mga mutambong sa ASEAN meeting. Daghang mga pulis ang nagatang sa ASEAN summit venue ug dili makasulod ang sibisan kinsa ug kadtong adunay accreditation ang makasulod sama sa media
apan sa International Media Center diin adunay gimontar nga live stream. Hugot nga seguridad ang gipatuman dinhi sa venue sa ASEAN Summit. Kini ang gipaniguro usab mismo sa Undersecretary sa Department of National Defense atol sa ilahang pagtuyok o pag-inspeksyon dinhi sa ASEAN meeting venue. Making our rounds just to ensure that everything are in place, that all contingencies are covered, and like here the IMC, we're going to put in place a medical team inside this area so that whatever contingencies, medical emergencies, our team would be able to respond immediately. And that concept is being executed throughout the whole island of Cebu. Apil sa gipangandaman sa DND ang kahimtang sa panahon ilabi na nga adunay hulga sa weather disturbance. According to DOST Pag-asa, there's very little chance for the LPA to develop into a weather system na will cause problem. No? But of course, we are looking at the possibility of thunderstorm during the late afternoon and evening. So, but we are ready for that also. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mupatuman og hugot nga mga lakang ang Mandawi City aron mahingusgan ang kampanya batok sa vandalismo nga mahitabo sa komunidad. Daliwa kini sa mga insidente karong ASEAN Summit bisan nalimpyuhan ug napintalan na gipang hugaw-hugawan na usab kuno balik. Ani ang live report ni Nico Sereno. Nico? Yes, nakakomento si Mayor Jongki Uwano. Kabahin ni mga lugar nga nalimpyuhan na unta para sa ASEAN Summit diya sa Mandawi City apan gibuling-bulingan pag-usab. Pipila ka semana na nga mihimo og gubat batok sa vandalism ang Mandawi. Agi og preparasyon sa ASEAN Summit. Gikan sa pakigtigom sa mga volunteers sa pagpanglimpyo sa kadalanan. Sa konseho, gihigpitan usab ang pagpatuman sa City Ordinance batok sa vandalismo. Ug karong simanaha sa pagpahigayon na sa Leaders Summit, tuod man na preparar na ang transit route sa mga delegado. Apan sa pipila ka mga lugar, may bag-ong mga vandalismo nga makita. Sa ubang dapit, tapad pa sa mga nalimpyuhan na untang mga koral, timailhan nga bag-ulang kini gihimo. Mato ni Mayor Jongki Uwano, bisan mahuman na ang summit, padayunon ang pagpanglimpyo. Usa sa nahuna-hunaan niya, tunan pahinuon ang reward system. Bisan gamit ang iyang personal nga pondo. Reward na kung kinsa ni makasign og video, no, kinsa ni mga nagugaw-hugaw, para ma-minimize nato ba kibaw kog dili gini nato ma-eradicate. Pero at least ma-minimize. Kusog kita, mari ang mga bisita diri, di man sa ta malipay, murag ingnon tag hugawa sa na inyong balay, oy, di ba, murag na inyong syudad. Laing giplano, paghingusog sa community service sa mga masakpan. Kailan lang yun ka ng community involvement. No? Ingon na, di makita ganahan mo penalize kay, of course, di man i-allow sa balaod, labi na sa mga minors. Pero kung na community service lang, we held them accountable gani sa ilang gibuhat. Sa pikas bahin na tagbaw ra hinuon si Uwano sa mga preparasyon nga gihimo sa syudad para sa ASEAN Summit. Labi na ang pagpanglimpyo sa kadalanan, agig paghangop sa mga bisita. Ses kaganihang buntag gika-report na sab ngadto sa mayor dunay lain na sa insidente sa pag-vandalize na sab sa laing parte sa usa ka parke diha sa Mandawi City. Butang nga matud sa mga opisyales gikinahanglan gyud ang hugot unya nga monitoring himuon bisan kun mahuman na kining pagpahigayon sa ASEAN Leaders Summit. Ses? Dagang salamat, Nico Sereno. Usa ka bagyo o usa ka LPA ang padayong gibantayan sa Pag-asa. Nabantayan ang sentro sa bagyo nga may international name nga hagupit sa gilayong 1,895 kilometers sa sidlakang bahin sa northeastern Mindanao. Nag-irog kini pakasadpan ug matud sa Pag-asa, mamahimong musud kini sa PAR sa umaabot nga weekend ug paganganlan kini sa local name nga Kaloy. Sa pagkakaron, nabantayan nga nagkaduol kini sa sidlakang bahin sa Kabisayan o Luzon. Mamihimo pa hinuong mausab ang pag-irog ni ini. Busa at ang mga kapuso ang mga updates.
Samtang ang low pressure area usab nga nahimutang sud sa PAR padayong mopauwan sa ubang lugar sa Kabisayan ug Mindanao. Inubanan sa paglihok sa easterly sa ubang lugar sa nasud. Subay sa rainfall forecast sa Metro Weather, masinati ang katakatag nga pag-uwan sa ubang lugar sa Samar ug Leyte provinces ug mausab sa Bohol ug Cebu. Posible hinuong uwanon ang ubang lugar sa nasud. Naapektuhan ang ginagmayng panginabuhian sa mga tao nga anaa sa ruta sa ASEAN Summit sa Mactan Island. Atong saran sa report ni Alan Domingo. Naabda namo ang senior citizen nga si Hilda nga nagandam sa sili nga isagol niya sa asin nga ipari sa iyang tinda nga manggang hilaw. Gipisat niya kini gamit ang gamayng lusong ug alho aron masagol og nagsilbing kolor sa asin ang duga sa hinog nga sili ug dayon gibutang niya sa butanganan. Ready na ituslo sa mga mangga. Wa kapug niya ang pagpatulo sa luha sa kalisdanan kay daghan siya gibuhi. Apil niyang mga anak ug mga apo. Lapas pa ni Udo na, wa pa siya halin tungod pod lagi nga nihit o wala gyud mga tao nga nasaag siyang tindahan tungod sa higpit nga seguridad sa ASEAN. Salamat ko mapo sir. Dili kay naning kamot ron. Ha? Okay, kana imong gihimo ron sa mana? Baron sa mangga. Mangga Sa sa. marum halin ko rin 800, 500. Pero magkusog-kusog, libo kapin. Karon Papakoy halin, papakoy bunumano. Kining mga tigkanbas o customer sa usa ka kananan sa Mactan, naminghoy usab kay mingaw kaayo ang ilang paldo karon. Na problema sila asay palit og panginhanglan sa pamilya, hinuon na ay ginagmay nga kita nga mukapin lang sa usa ka gatos ka pesos. Gamay ra kini sa naandan nila nga tag 700 kapin ang adlaw. Ang pwesto nila anaa sa Mactan Shrine nga dugokon unta sa mga domestic ug foreign tourist. Nangindahay sila nga unta dunay madawat bisan gamay nga ayuda hangtod mahuman ang ASEAN Summit. Kay sa pagkakaroon ko sa amo ang panginabuhi murag napiktuhan gid gamay kay tungod ani lagi nga wala kay turista na nuroy kay naalagi tay mga bisita nga gikan sa gawas lain-lain nasod. Anang wa gi kay mi nakahunat kayo panginabuhi ron. Kamo nakasabot ra pod Ni sabot sa mi kay tagsara sa kayo ni okay ra sad depende ra ni sa gobyerno pud lagi. Hinay lagi kay karon sir kay hinay lagi mo karon kay sa mga turista mga wakay kasuroy diri sa shrine. Subay sa pagpatuman sa temporary road closure, ang mga motorista usab ang napiktuhan kay pahunungon man sila. Hinuon palarigahon ra dayon kun mulabay na ang ASEAN convoy. Okay ra sir. Kira. Sila ka inutot sa kalangan. Para mga mitya oras. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Gisend off na kaginiha ang pwersa sa gobyerno nga mobantay sa kalihukan sa fiesta sa Mandaue City. Nang hinaot ang mga opisyales, magmalinaon ang kalihukan. Ano ang report ni Nico Sereno? Gihimo kaganihang buntag ang send-off ceremony para sa mga security personnel nga mubantay sa kalihukan sa fiesta sa Mandaue. Sa ground sa pribadong kumpanya sa may barangay Subang Dako gihimo. Kapin sa 700 ka mga personnel ang ma-deploy sa Mandaue, gilangkuban sa taga-PNP, AFP, BFP, BJMP, Coast Guard ug PIDEA. Lakip sab ang puwersa gikan sa Dakbayan, CDRRMO, mga taga-barangay, ingon man traffic agency. Dungan sa send-off, gihimo ang pagbindisyon kanila ug pagpanalangin sa hapsay nga kapiestahan. This unified approach ensures that our security operations are organized, responsive, and effective throughout this event. Gipangunayan sa mayor ang pag-inspeksyon sa lugar nga venue sa libreng concert karong gabi. Gitanaw ang mga security measures nga gipatuman para sa kalihukan. Ang sikat nga singer-songwriter couple ang highlight sa maong konsyerto. Mohangyo lang sad ko sa atong mga kaigsunan sa syudad sa Mandaue kung sunod lang ta sa atong mga men in uniform sa atong mga opisyales sa barangay para ato masad ni. So I'm inviting everyone, all the Mandauehanons, this is your festa, this is our celebration. Samtang sa National Shrine of St. Joseph, festive na sabkaayo ang palibot para sa tinuig nga kalihukan. Ugmang adlawa ang fiesta, kundi alas 10 sa buntag, himuon ang Misa Pontifical. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak.
Gawas sa pagpahigayon sa 48th ASEAN Leaders Summit dinhi sa Lapu-Lapu City karong simanaha, gipahigayon usab karong adlaw ang ASEAN-EU Sustainability Summit. Ang dugang detalye sa live report ni Luan Merendina. May Yes, usa kini sa mga sideline events sa nagpadayong 48th ASEAN Leaders Summit dinhi sa Lapu-Lapu City. Green Growth Agenda. Ania karon sa Subo ang moabot sa 200 ka mga business executives, policy makers ug European Union government leaders alang sa paglusad sa ASEAN-EU Sustainability Summit 2026. Tumong sa mong kalihukan nga masuportahan sa European Union ug sa ubang mga international partners niini ang sustainability agenda sa ASEAN kon Association of Southeast Asian Nations. Lakip sa mga gituki ang issue sa energy transition, circular economy development, environmental, social and governance standards, sustainable trade ug supply chains ug ang resilient agriculture. Matod ni Dr. Neil Adrian Cabiles, Assistant Secretary sa Office of the Chief Economist, Department of Finance, nga mahinungdanon ang tigom sama niini ilabi na kay parehong anaa ang private sector ug policy makers. For us to have the venue to actually talk about what are the needed policies, what policies that are existing are actually working well, what's not working well, and what improvements had to be done. Ang European Union, usa sa mga nihatag sa Pilipinas og suporta, ilabi na sa natad sa sustainability ug climate issues. One that I could immediately recall, for example, is that the EU has a Copernicus project, which is actually being used by if I got it right, by Pag-asa and maybe some even other government agencies that need to track climate patterns. It allows us to improve our forecasting more. It allows us, for example, to know where are the climate challenges such as El Nino. Aminado si Dr. Cabiles nga dili ingon ni ana kadali ang pagpatuman sa mga frameworks ug plans. These efforts are actually something that would have to be consulted with the various member states. So once and it takes time. Like for example, creating a free trade agreement would actually take time. It takes a lot of discussions. They have to look at what would be the specific frameworks and the specific legal frameworks. Ses, malaumon dili lang ang Pilipinas apan lakip na usab ang uban pang mga ASEAN member countries nga pinaagi ning maong tigom makabot niini ang tinguha nga sustainability taliwa ning nasinating krisis karon. Ses, dagang salamat Luan Merendina. Sa labing unang higayon, nagpabuto og usa ka Tomahawk cruise missile ang balikatan exercises nga gisalmutan tali sa kasundaluhan sa Pilipinas ug sa Estados Unidos. Ang missile launch gisupak sa usa ka grupo nga nanawagan sa pagpahigayon ug investigasyon. Ani ang report ni Fem Ridumabo. sa video nga gipagawa sa usa ka opisyal sa militar, mihayag ang kalangitan ug milanog ang paglupad sa usa ka missile. Matod sa koalisyong Makabayan nga ang nagpagawas sa video gikan sa usa ka source. Video kini dihang gipalupad ang usa ka Tomahawk cruise missile Martes sa kadlawon. Gikumpirmar kini ni Colonel Dennis Hernandez, Director sa Gipaygayong Balikatan Exercises 2026. Gipalupad ang usa ka Tomahawk missile gikan sa Tacloban Airport. Milupad kini kapin sa 600 kilometro sa eastern seaboard sa nasod, paingon sa usa ka designated target area sa Laor, Nueva Ecija, kabahin sa Fort Magsaysay. May activity doon na it's a national activity wherein land-based activity. And then yung MRC is in support of that ground activity, attack. Matod ni Hernandez, kini ang labing unang higayon nga gipabuto dinhi sa Pilipinas ang Tomahawk. Nagsilbi na usab kining pagbansay-bansay sa armadong kusog sa Pilipinas. Sa higayon nga mopalit ang militar ug ingon ani nga matang sa armas. May personnel tayo ng Philippine Army doon sa mismong launchers, sa shooters, and also at the command and control center in order for them to access yung the technical know-how on how it is being conducted
from target acquisition, let's say from finding the target, fixing it, tracking it, and deciding and up to the engagement. Ang Tomahawk missile usa sa bag-ong armas nga gustong paliton sa Pilipinas nga magamit kaayo batok sa paglisod-lisod sa China sa West Philippine Sea ug aron usab magamit sa pagpanalipod sa teritoryo sa nasod. Aduna kini maximum range nga moabot sa 1,500 kilometers ug gipalupad gamit ang Typhoon missile system nga gidala sa Estados Unidos sa nasod niadtong 2024. Dugay nang gisupak sa China ang pagposisyon sa Typhoon missile system sa Pilipinas, ilabi na sa mga lugar sa North Luzon nga haduol lang sa Taiwan. Sa usa ka post sa social media, gireklamo sa Koalisyon Makabayan ang missile launch. Matud nila nga dili usa ka playground ang nasod alang sa mga missile ug bomba sa Estados Unidos nga gamiton sa pagpatay sa mga sibilyan sa ubang lugar sa nasod. Hugtanon usab silang nanawagan nga hunungon na ang Balikatan War Games ug nanawagan nga imbestigahon ang missile launch. Gisuwayan pa pagkuang habig sa militar o sa Department of National Defense. Uban ni Clans Gabutin, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Sa bagong episode sa Magpakilanman karong Sabado alang sa Mother's Day Special, sayo nga nagminyo si Minerva ug Sergio hangtod nga nagkaanak sila og 14 ka mga bata. Duha sa iyang mga anak adunay kakulian sa paglawas. Usa sa iyang anak gipusil. Nakadaog hinuon sa kaso ang pamilya. Wa usab sila magdahom nga usa sa ilang mga anak ang magpusil sa kaugalingon. Sikop ang usa ka amahan nga nagpabuto og armas dihang milaban kini sa iyang anak nga nakakita og away. Napriso ang 33 anyos nga amahan nga si alias John, usa ka habal-habal driver. Gipasanginlan siyang nagpabuto og armas sa ilang lugar sa Barangay San Isidro, Talisay City. Sa pakisusi sa Talisay City Police, nasuta nga may nakaaway ang anak sa dinakpan nga usa-usab ka bata. Apan ang amahan sa bata nga gikaaway siyang anak, gingong milaban ug midapat sa iyang anak, hinungdan nga gikasuko kini sa sospek. Kini gihulagway nga hubog ang sospek niadtong tungura. Dala ang iyang armas, misung kini sa panimay siyang silingan ug nagpasalba sa pusit. Sa maong lugar, adunay nagpuyo nga pulis nga nakadungog sa maong kasikas. Daling miresponde og mihangyo sa sospek nga mutahan sa kaugalingon apil na ang iyang pusil. Nisuta nga walay lisensya ang maong armas, hinungdan nga duha ka mga kaso ang gipasaka batok kaniya. Gisugda na pag-release ang gratuity pay alang sa mga job order employees sa Mandawi City. Naglinya ang mga empleyado sa opisina sa City Treasurers aron maklaim ang kwarta. 5,000 pesos ang nadawat nila nga gratuity pay, nga daw pahalipay alang kanila ni antong panahon sa Pasko. Mipasar ang konseho og supplemental budget alang niini. Samtang matud sa City Administrator, mayoriya sa mga JO personnel aduna nay ATMs maong didto gipaagi ang ilang dawaton. Katong wala mo tong physically man eh. In fact, na-ready naman na much earlier but daghan mag payouts karon kang sa senior citizens, di ba? Yeah, mga nag-schedule na to mga PWD so. Umukat ang labing dako og nagunang mga balita sa Central ug Eastern Visayas. Daghang salamat mga kapuso. Apil na ang mga kapuso nato nga anaas sa gawas sa nasod. Ako si Cecil Kibod Castro ug kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Walay gidapigan, walay giprotektahan, kaniadto pa hangtod karon serbisyong tinud-anay. Mayong hapon mga kapuso.